Remember the day when we'll all sing again. Tra-la-la-la, that's the Merry Hunter song. Now let's sing this merry tune. The world is filled with happiness. Remember the day when we'll all sing again. Tra-la-la, that's the Merry Hunter song. Si Fernando Poe Sr. ang ama ni Fernando Poe Jr., na kalaunan ay naging isang kilalang artista at icon sa industriya ng pelikula. Bago ang pagsikat ng kanyang anak, siya ay kilala bilang Fernando Poe, siya ay tinawag na Fernando Poe Sr. upang makilala siya sa kanyang anak. Siya ang nagdirek ng unang pelikulang Darna noong 1951 bago siya namatay sa parehong taon. Bilang isang leading man, madalas siyang kasama ni Mona Lisa. Ang orihinal na hari, Fernando Poe Sr., isa sa mga naunang lalaking superstar ng local silver screen. Sa kanyang rurok, siya rin ay naging isang direktor, producer, at isang maikling karera bilang isang militar. Kung bago ka pa lang sa ating channel, at mahilig ka sa mga ganitong klaseng content, ay iniimbitahan ko kayong mag-subscribe, at pindutin mo na rin ang bell icon, para lagi kang updated pag nag-upload ako ng mga bago kong video. Si Fernando Poe Reyes ay ipinanganak noong November 27, 1916 sa San Carlos, Pangasinan, ang anak ni Catalan Lorenzo Poe, isang dramatista na nagmula sa isla ng Mallorca, Espanya, at isang Pilipina na si Marta Reyes. Hinanap ng nakatatandang Poe ang kanyang kapalaran sa Pilipinas sa pamamagitan ng pagtatatag ng negosyong pagmimina sa Hilagang Luzon. Ang apelyedong Poe ay kalaunan ay naging anglicized sa Poe, isang apelyido na itinuturing na mas angkop na dalhin sa mga taon ng pamamahala ng mga Amerikano. Si Poe Sr. ay lumaki sa Maynila, siya ay nag-aral sa Premier Masick Primary School. Pagkatapos ay nag-aral din siya sa Sampaloc Intermediate School, at nagtapos sa Araulio High School noong 1931. Pagkatapos, nag-aral din siya sa Universidad ng Pilipinas kung saan natapos niya ang kursong Bachelor of Science in Chemistry noong 1935. Sinasabi doon ng isang urban legend na si Poe Sr. ay nagsisilbing modelo para sa iconic na estatwa ng UP, ang Oblation, ngunit hindi pa ito napatunayan. Mula 1937 hanggang 1938, nagtrabaho siya bilang chemist para sa Blue Star Products Corporation. Sa panahong ito, nakikisali na siya sa mga pelikula, na-shoot niya ang love story drama, Ang Birheng Walang Dambana na top billed ni Rosa del Rosario noong 1936. Gayunpaman, naramdaman niya na ang pag-arte ay isang hindi matatag na propesyon, kaya nagpatala siya sa Philippine Dental College at nakakuha ng degree sa dental medicine noong 1942. Gayunpaman, hindi siya kumuha ng mga pagsusulit sa lisensya. Nakakatuwang tandaan na ang kinikilalang aktor, direktor na si Gregorio Fernandez, na 12 taong mas matanda kay Poe Sr., ay nagtapos din ng dentistry sa parehong paaralan. Ngunit ang isang pelikulang kinunan niya noong 1936 at ipinalabas noong 1937, ay magpapabago sa landas ng karera ni Poe Sr. Ang pelikulang iyon ay ang Zamboanga ng Philippine Film, isang alamat ng pakikipagsapalaran tungkol sa mga katutubong isla sa Timog, na ipinayos muli sa kanya kay Rosa del Rosario, ang pinakasikat na babaeng bituin noon sa bansa. Ang 20 taong gulang na si Poe Sr., na may matipunong katawan, mahahabang binti, matigas na panga, at nagbabagang mga mata ang perpektong pagpipilian upang ilarawan ang pag-ibig ni del Rosario. Nakasuot lamang ng loincloth, umakyat ng mga puno ng nyog ang atleta na si Poe Sr., nagsayawan sa tropikal na paraiso, at nakipagpalitan ng mga halik sa ilalim ng dagat kasama ang kanyang leading lady. Gumawa siya ng napakalalim na impresyon sa mga manunood ng pelikula, at ang pelikula na inilabas noong 1937, ay magpapatuloy na maging subtitle at ipapakita sa buong Europa, sa mga bansa tulad ng Spain, Finland, at France. Sa US, ipinakita ang Zamboanga sa Embassy Newsreel Theater sa New York Times Square sa ilalim ng pamagat na Native Bride. Hindi nagtagal, kinulit ng mga producer si Poe Sr. para magbida sa kanilang mga pelikula. Ngunit nagpasya siyang mag-sign up sa bagong itinatag na Exotic Films,
nina Jose Nepomuceno, Julian Salgado, at Jesus Cacho noong 1938. Ang hangki na si Poe Sr. ay unang ginawang isang well-rounded, dasyang matinee idol na kayang gawin ang lahat ng bagay, mula sa light drama, period movies, medyo action, at musical romance. Siya ang naging pinakamalaking box office star ng kumpanya sa mga pelikulang tulad ng Giliw Ko, Dato Talim, at Bayani ng Buhay, 1940. Sa kaibig-ibig na si Lucito Goyena bilang kanyang leading lady, nakatapos si Poe Sr. ng 6 na magkakasunod na pelikula. Tulad ng Punit na Bandila, Leron-Leron Sinta, 1939, Biyak na Bato, 1939, Alaalang Banal, 1940, Dilim at Liwanag, and Dalagang Pilipina, all smash hits. Para sa gawaing ito, kinilala sina Goyena at Poe Sr. bilang 1940 Queen and King of Philippine Movies. At ang mega blockbuster hit na Palaris noong 1941 ay ang pinakamaningning na bituin ni Poe Sr. Bilang maalamat na bayani ng kagubatan ng Pilipinas na lumaban sa pang-aapi ng mga Espanyol, binihag ni Poe ang mga tagahanga ng pelikula sa kanyang inspiradong pagganap kasama si Mona Lisa. Sa kasamaang palad, pumasok ang World War II sa Pilipinas. 12 araw pagkatapos ng opisyal na pagsisimula ng digmaan sa Pilipinas, si Poe Sr., na miyembro ng Reserve Officers ng Armed Forces of the Philippines, ay tinawag sa aktibong tungkulin noong December 20, 1941 bilang First Lieutenant. Ang kanyang unang atas ay bilang Assistant Provost Marshal ng 59th Provisionary Brigade sa ilalim ni General Simeon de Jesus, mula December 1941 hanggang January 1942. Siya ay naging platoon leader, at naging morale officer ng Lamao Combat Team Regiment. Nakakita siya ng aksyon sa Bataan, kung saan iniligtas niya ang mga residente mula sa isang bahay na binomba ng mga Hapon, dala ang mga bata at mga nasugatan para iligtas. Nanatili siya sa kanyang posisyon hanggang sa bumagsak ang Bataan noong April 9, 1942. Sa pagsuko ng mga puwersang Amerikano-Pilipino, nakasama si Lieutenant Poe Sr. sa kinatatakutang Death March. Sa panahon ng pananakop ng mga Hapones, mahigpit na ipinataw ng mga Hapones ang censorship sa mga pelikulang Pilipino at Amerikano, kaya naglaan ng oras si Poe Sr. Hindi alam ng mga kalaban na si Poe Sr. ay lihim na sumapi sa Panay guerrillas sa ilalim ni Colonel Macario Peralta. Siya ay naging isang undercover na tao ng Lianes Intelligence and Information Corps. Ang mga ito ay inihayag niya sa panahon ng kanyang pag-uusisa ng Post-War Loyalty Status Board. Si Poe Sr. ay tumaas ang ranggo bilang isang kapitan, ngunit dumating ang isang punto na kinailangan niyang iwan ang kanyang karera sa militar. Noong 1940, pinakasalan niya ang kagandahan ng Pampangguenya, si Elizabeth Bessie Gatbanton Kelly, na anak ni Martha Reyes Gatbanton at Irish-American na si Arthur Kelly, na nanirahan sa Lubao. Nagkita sila sa State University, college mates, in fact, as Kelly was also taken up chemistry. Noong 1943, nagkaroon ng lumalaking pamilya si Poe Sr., na may 3 anak, ang anak na babae na si Elizabeth, ang mga anak na sina Ronald Alan, at Fernando Jr. o Andy. Hiniram ni Ronald ang buong pangalan ng kanyang nakababatang kapatid na si Andy bilang kanyang screen name sa pelikula, na Fernando Poe Jr. Kaya, ginawa ni Poe ang masakit na desisyon na mag-full-time sa paggawa ng pelikula, na sa tingin niya ay mas kumikita. Alam mo, pag-ubos madwa salamat, balik po madwa tunggod siya musa. Tama ngayon ko, bayan-mayan hagutusan. Pila lugay, Sampay datong mo. makasikaw, Maraming salamat sa muling panunood, hanggang sa dulo ng aking video. At huwag kalilimutang mag-subscribe, at pindutin mo na din ang notification bell, para lagi kang updated pag nag-upload ako ng mga bago kong video. Thank you for watching.